Good morning guys, another day, another chicken vlog. For today's video, magdi-disinfect po tayo ng ating manukan. Yan po, automatic sprayer po to na ginagamit sa pintura or sa mga bahay. Ito po ang ating gagamitin para even po yung pagkakadistribute ng tubig. Ito po, makikita nyo. Gagawin at madami po tayong i-sprayan. So ito pong ating isang kulungan ay nagawa na po natin yan, basa na po siya. Ang atin pong ginagamit na pang spray ay nabili lang po natin sa online. Ito po, papakita ko sa inyo yung ating gamit. Yan po, Envirolite antimicrobial disinfectant. Yan. At update ko nga po pala kayo sa ating mga BPR, yung po nagkasakit po sila. Yan, ito po nakabawi-bawi na po. Ito po yung nag-row. Ito po isang hen, hindi po siya tinablan. Ito po nagkasipon po. Tapos yung isa na free, namatay po dahil day old pa lang po yun. Tapos meron pa rin po tayong isa dito na isa pong hen. Ito po nandito sa unahan. Hindi po natin matitingnan dahil may mga nakapatong. Bale, apat po sila. Tryo yung nakuha ko. May free na day old na BPR na show type din sila, apat. Sa Pangasinan po natin nakuha kay Sir Alexis. Yun nga po, pagkadating po nila siguro nalamigan sila dahil naka-aircon. Gabi po namin sila nakuha. Mahaba ang biyahe dahil galing kaming Pampanga rin. Pagkakuha ng ating breeder na Brahma, siguro nalamigan sila sa aircon. Tapos pagdating dito walang available na kulungan, so hindi ko sila napailawan. Kinabukasan umalis ako. Pagdating ko ng hapon may sakit na sila. Yun, kaya halos 5 araw ko silang pinapainom ng gamot. Yan, ito naman yung ating nag-iisang traditional IG. Yan, 2 months mahigit po yan. So yan po mga ginagamot natin. Bali 5 araw po natin silang ginamitan ng commercial na gamot. Tapos sa ngayon po ay ginagamitan po natin sila ng organic, oregano, bawang at sili na binelender. Tapos yung pinapainom natin sa kanila dahil lampas na po yung 5 araw na pagpapainom natin sa kanila ng gamot. Mahirap po yun, baka ma-immune sila sa gamot, hindi na po sila tatablan in the future kung may maulit po yung ating ito namang si Makoy na makulit. Yan po ang ating IG doon po. Ito po yung ama ng ating 11 sisiw dito. Ito po, yan, siya po ang tatay niyan. Malalaki po yan. Sila po ay exactly 2 months. Bali 2 months and 1 day ngayon dahil 15 sila. Matatangkad sila, malalaki. Ang nanay po nila ay si Mocha, yung ating Shamo hen na pinaka pioneer dito sa ating manukan. Siya po yung kaunahan natin at pinaka matandang alaga dito. Simula na alaga tayong manok, nandito na po siya. Kaunahan nating na purchase. Yan. Tapos yung atin pong Brahma na nakuha sa Pampanga, bali ilang araw po natin silang inobserbahan. Hindi po sila masyado kumakain, baka naninibago sila sa lugar. Ayun po, nandun po yung roo. Nandun po sa loob ng kulungan. Binabantayan niya yung si Pipay, yung mga itlog. Ito po yung ating isang Pipay.
Makikita ko po sa inyo. Ito po. Ito po si Pipay. Ito po yung ating row. 7-month-old na napakaganda. Tsaka yung ating hen. Yan. First time ko po silang inilabas dito sa range. Pipay, doon ka sa loob. Huwag ka dito, dali. Doon ka sa loob. Pasok. Pasok, pasok. Oh, yan po. Tapos ito naman pong ating narito. Inalis na po natin si Dagol. Ito po yung ating pinakamagaganda at pinakamalalaking mga hens for breeding. Ito pong isa na medyo may dilaw-dilaw sa leeg. Yan po ay pure native. Samantalang ito po nasa unahan na brown. Tsaka yung isa na yun, sila po ay upgraded native na. Sila po may pinakamalalaking itlog. Tapos yung atin naman pong narito na nag-iisang rear hen ay atin na pong pinakawalan. Sinama po natin dito sa ating mga native at upgraded native pansamantala dahil maglilinis pa tayo ng ating mga kulungan. Matapos natin lagyan ng beddings, yan po. Nandiyan po siya. Yan. Luckily nakasurvive po siya dun sa heat stroke. At yan po, matakaw na po uli siya, malakas na po uli. Yun po si Dagol, pinakawalan na po uli natin. At ito naman po yung ating Fairlight na month old. Yan po, kita nyo, masigla, malaki, matatakaw. Yan po. Tapos ito naman yung ating tatlong hen na silky. Yan. Ilagyan na po natin sila ng automatic feeder at saka ng waterer para hindi po sila laging nauubusan. Dahil pag maliit po yung lalagyan, mainit po ang panahon, lagi po silang nauubusan. Tsaka po dun sa normal na pakainan na katulad nito, natatapon po, ayan, katulad po nito. Ito naman po yung ating 5 months. Yung isa row, hindi ko lang po alam sigurado itong isa kong rodin o hen tulad ng ating isa. Ito po yung ating isa pa na silky. Yan po. Yan. Hiniwalay po natin yan dahil napansin ko po kagabi nung naglilinis ako dito, parang may halak. Kaya hiniwalay na po na agad natin para iwas sa makahawa. Tapos yan, dalawa po. Yan, tsaka yun, tatlo na po ang ating free na kulungan. Pinaligawan na po natin si Choco at saka si Whitey. Tapos ito din po dun sa ating isang native. Yan po si Asyong, ikinulong muna natin. Dahil sa kasamang palad po yung ating isang row na 8 months. Ireregalo sana natin doon sa ating isang buyer dati ay na heat stroke po kagabi dahil pinakawalan ko po siya dyan. Tinali ko po siya dyan, ikinurd ko muna para makalabas-labas naman siya. Kaso na heat stroke siya po kahapon, kaya anong nangyari po sa kanya, panghanda na lang po sa piyesta, binigay natin dito sa ating pinsan, sa ating kapitbahay. Pinsan po natin sila, kapatid ni mama ang tatay, kaya panghanda na rin po, pampulutan ng mga magiinom dyan. At yun nga pala po, nagtanim tayo ng madaming oregano hapon. Yan, ito po, nagtanim din tayo ng oregano dahil malaking tulong po yan sa mga manok, natural medicine. Yan, meron pa rin po dito, meron pa rin po dito. Madali naman po silang buhayin katulad ng malunggay. Napakadaling buhayin, itusok mo lang, dilig-diligan mo lang kahit hindi araw-araw.
nabubuhay na yan ang kanila. Tapos ito po yung ating mga month old din na Brahma. Titingnan po natin kung gaganda sila. Pag reject po sila ay magiging pang-ulam na rin po sila. Sa ngayon naman po ay hindi po siguro masyadong mainit dahil kulimlim po ang panahon. At ang sabi po sa weather forecast, may posibilidad na umulan, kaya maganda ang panahon ngayon para sa ating mga manok. Hindi masyadong mainit, iwas stroke. Yun po, madami pa tayong linisin at ipagpapatuloy muna natin ang ating pag-disinfect ng ating mga kulungan. So yun na nga po, nakapag-disinfect na po tayo. Na-disinfect na po natin itong ating kulungan ng mga grows. Ito pong ating dalawang brooder. Tapos yung ating ibang kulungan na walang lamang manok ay na-disinfect na po natin. Napakahalaga po ng pagde-disinfect dahil katagalan nagkaka-build up po ng bakterya sa beddings, sa salmonella, sa mga ipot na infected, tsaka yung iba pang sakit. Nagbe-build up po yan sa beddings ng ano. Pag napabayaan po natin, pag di natin nalinis, pag di natin napalitan yung beddings, maaari pong makakuha ng sakit ang ating mga alaga, at yung pong ating iniiwasan dahil napakagastos po pag may sakit ang ating mga alaga. At may posibilidad po na hindi sila makarecover, mamatayan po tayo. Kaya napaka importante po na mag-disinfect, maglinis every once in a while. Kung may pagkakataon po kayo, hindi kayo busy, twice a month. Pag busy naman po kayo, at least once a month or twice sa loob ng 45 days, para hindi po kayo mamroblema sa mga sakit na pwedeng tumama sa inyong manok. So yun na lang po muna ngayon, at may gagawin pa po tayo. Maraming salamat po. Sa susunod po uli.